Magandang araw mga kabayan. Bigyan natin ng reaksyon ng sinabi nitong tauhan ni Trillanes na ginagawa nilang sinungaling ang mga Marines, tinatakot at ginagaya po nila sa kanilang ginagawa sa mga testigo na kanilang binabayaran sa mga testigo na ginagamit nila para magpakalat ng kasinungalingan. So bago natin i-play ang video, kagaya ng ginagawa nila dito kay Madriaga, mga kababayan po natin. Tandaan natin mga kababayan, si Madriaga ngayon ay kinasuhan na po ni Vice President Sara at kinasuhan na rin mismo ng isang active na miyembro ng Armed Forces of the Philippines, itong si Colonel Lachica, dahil sa kasinungalingan na gawa-gawa lamang nitong si Madriaga. So hindi kagaya ni Madriaga itong mga Marines na malilinis po ang kanilang record. At kung titingnan nyo, pati kasi ombudsman ngayon ay kasabwat na rin, kasama na rin sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan dito sa mga Marines, NBI, of course, ang Blue Ribbon, yung House of Representative. Kaya kung titingnan po natin mga kababayan, pare-pareho po at walang pinagkaiba ang kanilang mga allegation laban sa Marines. Kaya nga sinasabi po ni Congressman Mike Defensor, kung wala namang kasalanan, bakit sila matakot? Wala silang kasalanan, bakit hindi nila ipatawag sa Senado at makita ng taong bayan at maghusga ang taong bayan kung sino ang nagsabi ng katotohanan. Anyway, pakinggan nyo mga kabayan ha. Ito gawain kasi nila ito. I have a message to the 18 Marines. Sige. Ito po yung mangyayari sa inyo, no? Pagkatapos yung makasuhan at pagkatapos kayong pag-testifyin, tatakot-takutin yung mga pamilya ninyo, pati yung buhay ninyo mga nganib, no? Yan ang sinasabi niya. Pero ang pinapalabas niya, yung magtatakot daw, yung mga Duterte. So pinapalabas nila na Duterte daw yung nasa likod nitong mga Marines. Sino ba talaga? Nakarang araw lang sinabi niyo si Mike Defensor. Tapos kalaunan sinabi niyo si Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon naman sinasabi niyo na si Vice President Sara na talaga yun nasa likod ng paglabas ng mga Marines. Eh hindi nga nakausap ni Bibi Sara. At mga Marines kaya hindi nila personal nakilala si Bibi Sara. Bakit nyo ngayon ituturo si Bibi Sara? At bakit sila tatakutin ni Bibi Sara? Eh, yung kinakampihan nila si Bibi Sara. Yung kinakampihan nila ang taong bayan. So bakit sila tatakutin ng mga Duterte? At di ba, gusto nga ni Vice President Sara na managot yung mga tumanggap ng mali-malita. Bakit nyo tatakutin yung mga Marines? Di ba? Sila nga ngayon yung pinagbabantaan ang kanilang buhay. Sino yung mga nananakot sa kanila ngayon? Di ba si Trillanes nag-file ng kaso? Si De Lima? Oh. O bakit sila tatakotin ni BP Sara itong mga Marines? Bakit tatakotin ng mga Duterte? Grabe po yung kanilang propaganda. Kasi itong mga Marines na ito, mga veterano po ito sa bakbakan. Sanay na ito na ang kanilang buhay ay lagi nasa peligro. Ngayon, tatakotin nyo pa. Talagang makikita mo na iisa lang po yung kumukumpa sa kanila. Ang sinabi ng ombudsman ganon din. No, sinabi ng NBI, sinabi ni Ping Lacson, sinasabi ng taga House of Representative. Sinasabi nila na ang mga Marines daw ay walang katotohanan. Pero bakit kinakatakutan ang kanilang testimony? Di ba? Nakita na namin to doon sa mga witnesses. Nino, mananakot sa kanila sa iyong palagay? Well, the Duterte camp. Nakita na namin to, di ba? Kasi Di ba? Duterte camp. Sino yung mga mahilig sa tanim witness? Reza Hontiveros, hello. Shoutout daw, sabi ni Alias Rene. Di ba? Sino yung mga mahilig magtanim ng ebidensya at witnesses? Si Bicoy. Kamusta na si Bicoy Trillanes? Yung babaeng nagsalita din karan. Kalimutan ko lang yung pangalan ng hayop na babae na yun. Kasi ang tawag po sa inyo, pag kasi nagpagamit kayo at nagamit na kayo, ang magiging tawag po sa inyo, loose ends. Kailangan kayo itali. Kasi, Halatang-halata talaga mga kababayan. Ang itsura ng baklang ito na nagsisinungaling. Tignan mo yung galaw ng kanyang mga mata at bunga. kasi nagamit na kayo, baka sabihin nyo pa yung katotohanan eh. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, napanood ko na ito dati. Yung mga witnesses dati, Napanood ko na to dati. Kasi nga, gawain ng kanyang amo si Trillanes. after do that, ang greatest protection nila is mag-recant. Bakit? Kasi nagaganib na yung buhay nila eh. If I were you, magsabi na po kayo ng totoo. Dahil po, yun po yung biggest protection ninyo. Kahit po magsinungaling kayo sa witness stand at itinuloy nyo po yung pagsisinungaling ninyo, tatargetin rin po kayo afterwards ng mga Duterte to tie the loose ends.
So grabe ang kanilang kasinungalingan, mga kababayan natin. Yung gawain nila, pinaparatang nila sa mga Duterte. Asa na pala yung mga witnesses nyo? Bakit nawawala? Tapos iparatang nyo na pinagbabantaan ng mga Duterte. Alam nyo, sobrang galit itong mga kongresista, mga senador, mga miyembro ng administrasyon ni Bongbong Marcos na allegedly nakatanggap ng mali-malitang pera. Di ba dapat kanilang poprotektahan yan? Di ba dapat ano nila yan, alagaan nila yan? O bakit pinagpa-filean nila ng kaso ngayon? Di ba? At tapos ituturo nyo na si Vice President Sara yung magtatakutin niya, no? Magpabantaan itong mga buhay, pabayaan itong mga buhay ng mga Marines. Paano yun? Wala namang kinalaman si BP Sara dyan. Hindi naman si BP Sara ang kanilang tinuturo na tumanggap ng mali-malitang pera. Bakit si BP Sara yung magbabanta at mga Duterte yung magbabanta sa kanilang buhay? Eh sila ngayon ay nagsasabi na may mga pagbabanta na sa kanilang buhay. O nung pumunta kami sa Villa Verde, Bali Verde, ang daming nakapalibot dun na mga sasakyan, hindi nagbabantay kundi nag-a-attempt na takutin itong mga Marines. Sino yun? Hindi yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera. Itong bayot na ito, mga kababayan, yung kanilang gawain, huwag nila dapat iparatang sa mga Duterte. Dahil hindi kailangang magtanim ng ebidensya, hindi kailangang magtanim witness ng mga Duterte. Dahil ang katotohanan ay mayroon talagang nakawan. Noon pa yan, hindi pa lumabas yung Marines, hindi pa lumabas si Gutesa, hindi pa lumabas hindi pa nagbumaliktad. Itong si Saldico, sinabi na yan ni Tatay Digong, sinabi na yan ni Vice President Sara, at nakita ngayon natin itong mga delivery ng mali-malitang pera, itong substandard na mga flood control, itong mga ghost project na flood control, corruption dyan sa DOH, Department of Education, at sa lahat na ahensya ng gobyerno. So hindi kailangan magtanim ng mga witness at ebidensya ni BP Sara dahil mismo kusang lumalabas na lang yung kasinungalingan, pagnanakaw, at kusang nabubulgar na lang kung sino yung mga involved sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya wag nyo nang baliktarin, mga bayot. Sobrang desperada na mga kababayan po natin. Itong mga taong nag-file ng impeachment against kay Vice President Sara. Mantakin mo, abogado pero nagiging bobo. Sabi niya, kung may income daw si Vice President Sara na 500 million, hindi daw na-publish ang kanyang negosyo, hindi daw na-publish ang inheritance, pero ang laman daw po ng kanyang bangko is billions or millions, ang presumption daw is ill-gotten yan, sabi ng isang abogado. Paano yun? Billions and millions. Ano yun? Multiple choice. And ang laman po ng bangko ng salin ni Vice President Sara is 88 million. So salin, ibig sabihin lahat-lahat na yan pinagsasama. And kung may 88 million po si Vice President Sara, ang tagal niya na po nagtatrabaho. May law firm ang pamilya, may law firm ang kanyang asawa, private lawyer ang kanyang asawa, at hindi basta-basta ang kanyang asawa, bigatin po na abogado. At may negosyo rin naman. Sabihin natin hindi naman ganun kalaki yung negosyo, pero kumikita. Ngayon, kung mayroon silang 88 million, sarili niyang pera yan. Kasi, ang gusto nilang palabasin dito, may billion si BP Sara. Ngayon, dahil wala naman silang may pakita na ebidensya, ang gusto nila, gumawa na lang ng chismis laban kay Vice President Sara. Kaya tama po ang sinasabi ng isang congressman ng BH Party List, na ang sabi niya, gusto nyo i-impeach si Vice President Sara na binoto ng 32 million dahil lang sa mga chismis, dahil lang sa walang ebidensya na mga allegation. Kasi ang gusto nila sabihin na kaya ni BP Sara bumayad ng 1 milyon diyan kay Madriaga. Paano babayaran ni BP Sara ng billion si Madriaga kung ang pera niya is 88 million lang? Ganyan po sila kadesperado.